Isa sa mga pinakahihintay na revelasyon sa Apocalypse of the Gods ay sa wakas dumating na. Ang makapangyarihan at maalamat na karakter na si Kratos ay opisyal nang isinama sa manga ng mga may akda. Kilala si Kratos bilang sagisag ng lakas, walang pag-aalinlangang sakripisyo, at isang malamig na personalidad na walang awa, isang mandirigman ng kalangitan na tila isinilang para sa pinakamabigat na responsibilidad. Ang kanyang presensya ay hindi lamang nakakatakot kundi isa ring makapangyarihang puwersang humahamon sa mga panuntunan ng kalangitan. Pero hindi lang siya isang karakter na palamuti sa kwento. Ano nga ba ang tunay niyang papel sa kabanatang ito? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods, Kabanata 7. Ang taksil na Titan. Sa simula ng kabanata, binigyang diin ni Jarl ang ginawang mapanlinlang na pag-atake ni Prometheus. Walang kahirap-hirap na nakadenahan ni Prometheus ang kanang paa ni Sun Wukong, bagay na ikinagulat ng marami. Nahati ang opinyon ng mga nanunood na mga Diyos, may ilan na tinawag na duwag si Prometheus dahil sa kanyang estilo, samantalang ang iba ay pumuri sa kanyang diskarte. Mayroon din namang nagalit kay Sun Wukong dahil sa tila hindi nito sineryoso ang laban. Nagpakumbaba si Prometheus at humingi ng paumanhin kay Sun Wukong. Ngunit sa kabila ng kanyang paumanhin, sinabi ni Sun Wukong na hindi ito kinakailangan dahil, sa katotohanan, sinadya niyang bigyan si Prometheus ng pagkakataong unang umatake. Sa madaling salita, tila binibigyan ni Sun Wukong ng partida, si Prometheus. Dahil dito, nagalit si Prometheus. Ipinahayag niyang hindi daw siya humihingi ng paumanhin para sa kanyang ginawang sneak attack. Habang nagtatalo, napansin ni Sun Wukong ang paglitaw ng malalaking ugat sa katawan ni Prometheus, hudyat ng paghahanda nito para sa isang malakas na atake. Sa isang iglap, lumipad si Sun Wukong sa ere ng batake ni Prometheus nang ubod ng lakas ang kanyang kadena. Nabighani si Jarl sa ipinamalas na lakas ng Titan at inalala ang kwento ng nakatatandang kapatid ni Prometheus, si Atlas, na kayang buhatin ang kalangitan gamit ang kanyang higanteng katawan at di mapaniniwala ang lakas, isang lakas na likas sa lahi ng mga Titan. Muling humingi ng paumanhin si Prometheus kay Sun Wukong, ngunit sa pagkakataong ito, idinagdag niyang walang Diyos ang nakayanan ang kanyang paparating na atake, maliban sa kanya. Sa kanyang sunod na pagsugod, sinalubong niya ang pagbagsak ni Sun Wukong mula sa ere. Nagsalpukan ang kanilang mga ulo, at makikita sa kanilang mga mukha ang matinding sakit. Ang ataking ito ay tinatawag na Greymouth Arken, isang banal na kaparusahan sa tanikala na halos hindi matitiis ng sinuman, lalo na ni Sun Wukong na ngayon lang naranasan ang ganitong klase ng sakit. Sa VIP room, tila may nais sabihin si Hermes sa kanyang ama, ngunit inunahan siya nito at sinabing wala ng pag-aalinlangan sa determinasyon ni Prometheus. Dito ibinunyag ni Hermes ang lihim ng divine weapon ng Titan. Ayon kay Hermes, ang mga kadena ay orihinal na nilikha ng may natatanging layunin, bilang parusa para kay Prometheus. Ito ay isang napakabangis at makapangyarihang banal na sandata na nagdudulot ng matinding sakit na halos hindi makayanan kahit ng mga Diyos mismo. Napagtanto ni Zeus ang panganib na maaaring kaharapin ni Sun Wukong sa labanang ito. Sa gitna ng sagupaan, habang nasa ere si Prometheus, ibinalibag niya si Sun Wukong pababa sa sahig ng arena. Ang ataking ito ay tinawag na Dino Alter Eagle Dick, na maihahalin tulad sa isang brainbuster sa wrestling, isang atake na kayang pumatay ng isang Diyos. Bumagsak si Sun Wukong na una ang ulo, nawalan ng malay, at napanganga sa tindi ng tama. Habang nakabulagta si Sun Wukong, tinanong siya ni Prometheus, masakit ba? Alam ni Prometheus na labis ang sakit ng kanyang ginawa, kaya't nasambit niya, alam na alam ko kung ano ang pakiramdam ng sakit na iyan. Mapuputol ang matinding bakbakan at dadalhin tayo ng narrator sa nakaraan. Ayon sa alamat, si Prometheus ang nagbigay ng apoy sa sangkatauhan, isang gawaing nagdala ng kaalaman at kaunlaran sa mga tao. Subalit, dahil sa kanyang pagsuway sa kagustuhan ng mga Diyos, siya'y pinarusahan ng matindi. Ginapos siya sa tanikala at ipinako sa tuktok ng kabundukan ng Caucasus, kung saan siya'y pinahirapan sa loob ng 30,000 taon. Ngunit ang pagpaparusa kay Prometheus ay hindi lamang isang simpleng parusa. Ito'y naging bahagi ng madilim na kasaysayan ng mga Diyos, isang aspeto ng kanilang kapangyarihan na bihirang mabanggit. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ang isang masalimuot na pagpapahirap kung saan si Prometheus ay kailangang harapin ang isang makapangyarihang Diyosa. Noong unang panahon, ang mga Titan ang namuno sa realm ng mga Greek gods. Subalit, nang talunin ni Zeus ang kanilang pinuno na si Cronus, maraming Titan ang nawalan ng kalayaan at ikinulong sa kailaliman ng kabundukan ng Caucasus.
Ang kanilang pagkakakulong ay puno ng pighati, at ang tanging libangan nila ay ang pagpapahirap kay Prometheus, na itinuturing nilang isang taksil. Si Prometheus, na isang Titan, ay tumalikod sa kanilang pinuno na si Cronus at pumanig kay Zeus sa labanang Titanomachy. Para sa mga kapwa niyang bilanggo, nararapat lamang ang kanyang parusa. Sa araw-araw, ginugulpi si Prometheus, ginagawang aliwan ng mga nakakulong na Titan ang kanyang paghihirap. Sa gitna ng ingay ng mga sigawan at panunuya, may mga nagsasabing karapat-dapat lamang ang dinaranas niya. Ang pagpapahirap ay pinamunuan ni Bia, ang diyosa ng karahasan, na walang awang bumugbog kay Prometheus. Hinawakan niya ito sa buhok at sinabing, hindi ka pa maaaring matulog ngayon. Ginawa nilang laro ang kanyang paghihirap, tila ba isang palabas na nagpapasaya sa mga nakakulong. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, lumabas na ang pinakaaantay ng lahat, walang iba kundi si Kratos, at nagwika na, upang magbigay ng babala, maaaring inagaw nilang mga Olympian, ang pamumuno ng mga Titan, ngunit hindi sila dapat minamaliit. Hindi ni Kratos maaaring hayaang makaligtas ng ganoon na lamang si Prometheus dahil sa pagbibigay niya ng apoy sa sangkatauhan. Bukod pa rito, kailangang siguruhin ni Kratos na may sapat na libangan ang mga Titan sa bilangguan. Kung masyado daw pahihirapan ang mga Titan, maaaring mag-alsa sila, at hindi niya gugustuhin mangyari iyon. Sumang-ayon si Bia, ngunit aniya, ang pinakamainam na paraan upang panatilihing kalmado ang mga Titan ay sa pamamagitan ng karahasan, isang uri ng libangan para sa kanilang mga nakakulong. Hinamon pa ni Bia si Prometheus na lumaban, ngunit si Prometheus ay walang ginawa kundi tiisin ang lahat ng sakit. Naniniwala siyang ang hapdi at hirap na dinaranas niya ay isang munting kabayaran lamang sa kanyang mga nagawang pagkakamali, sa pag-akay sa kanyang mga dating kapanalig at sa sangkatauhan sa maling landas. Sa loob ng maraming siglo, sa libu-libong taon, buong pasensya niyang tinanggap ang parusa na tila walang katapusan. Ngunit ang lahat ng pagpapahirap ay magbabago nang dumating ang araw na makakatagpo niya ang isang demigod na magiging matalik na kaibigan niya sa hinaharap. Habang patuloy ang pagpapahirap kay Prometheus, biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang bantay ang nagmadaling magulat kay Kratos na mayroong emergency, ngunit hindi ito binigyang pansin ng Diyos dahil nasa rurok na ang kanilang pagpapahirap kay Prometheus. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumilapon ang isang bantay sa kanilang harapan, ikinagulat ni Kratos. Sa entrada ng kulungan, lumitaw si Heracles, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Alcides, ang kanyang pangalan noong siya'y mortal pa. Bagamat nasa gitna pa lamang ng kanyang 12 labors, ipinakita ni Heracles ang kanyang tapang sa harap ng mga Diyos at mga Titan. Tinutok niya ang kanyang sandatang kahoy kay Kratos at matapang na sinabi, siya daw ay God in training. Napalingon sina Kratos at Bia kay Heracles, ikinagulat talaga nila ang nasabi nito. Ayon sa alamat, si Alcides, na mas kilala kalaunan bilang Heracles, ay dumaan sa kabundukan ng Caucasus sa gitna ng kanyang mga pagsubok, isang mahalagang yugto na magpapabago sa kapalaran ni Prometheus at ng mga Diyos. Agad na nakuha ni Heracles ang atensyon ni Kratos nang dumating siya sa isang lugar na puno ng pagpapahirap at pagdurusa. Tinanong siya ni Kratos, ano ang ginagawa mo rito, Heracles? Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang tulad mo. Alam na alam ni Kratos ang kalikasan ng lugar dahil siya mismo ang namamahala rito. Aminado si Heracles na baguhan pa lamang siya bilang Diyos at kulang pa ang kanyang kaalaman sa mga nangyayari sa kalangitan. Ngunit hindi niya maatim ang kawalang katarungan na nakikita niya sa lugar na ito. Para sa kanya, labis na di makatarungan ang pagtrato sa mga bilanggo. Napangiti si Kratos sa narinig. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, wika niya. Ibinahagi rin niya ang narinig na chismis tungkol sa isang hangal na tao na uminom ng ambrosia, kaya't nagkamit ng kapangyarihang katulad ng sa mga Diyos. Nang marinig ito ni Prometheus, nanlaki ang kanyang mga mata. Singit naman ni Bia, napakamangmang talaga ng baguhang demigod na ito. Dagdag niya, ang lugar na ito ay isang makatarungan at legal na establishmento sa ilalim ng direktang utos ni Zeus, ang Diyos ng mga Diyos. Binyantaan niya si Heracles na kapag nagdulot ito ng kaguluhan, tiyak na mapaparusahan siya. Ngunit matapang na sumagot si Heracles, kalokohan. Kayong mga Diyos ang dapat maging huwaran ng katarungan, ngunit narito kayo, kumikiling sa malalakas at inaapi ang mahihina. Napakawalang hiya ng pamamalakad ninyo sa bilangguang ito. Dagdag pa niya, bago niya maisaayos ang landas ng sangkatauhan, kailangang turuan muna niya ang mga Diyos, tulad ni Kratos at Bia, ng tunay na kahulugan ng katarungan. Kasama sa plano niya ang pagpapalaya sa mga Titan at ang paghingi ng payo kay Zeus tungkol sa mas makatarungang pagtrato sa mga bilanggo.
Ang matapang na pahayag ni Heracles ay tumago sa damdamin ni Prometheus. Napukaw siya sa ipinaglalaban ng demigod, isang nilalang na handang ailaban ang katarungan kahit sa gitna ng madilim na pagkakataon. Bigla na lamang sumugod si Bia kay Heracles, puno ng galit at determinasyong pigilan siya. Ngunit nagulat si Bia nang biglang makadenahan ang kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Prometheus ang pangalan ni Heracles. Sinabi niya, ipaubaya mo na sa akin sina Bia at Kratos. Magtuon ka na lamang sa iyong misyon. Napasigaw si Kratos nang mapagtantong nakawala si Prometheus sa kanyang mga tanikala. Paano mo nagawang tanggalin ang mga kedena? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Prometheus na ang mga tanikala ay isang banal na sandata na tinatawag na Akantha, na siya mismo ang nagdisenyo bilang parusa sa sarili. Maaari niyang tanggalin ang mga ito anumang oras, ngunit pinili niyang tiisin ang sakit bilang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ang matibay na determinasyon ni Heracles ang nagsilbing inspirasyon kay Prometheus upang ipaglaban ang kawalang katarungan. Bukod dito, isa sa mga inaabangan ni Prometheus ay ang pagkakataong masaksihan niya mismo ang mga susunod na hakbang ni Heracles. Sa madaling salita, nais niyang makita ang magiging progreso ni Heracles sa hinaharap at kung paano niya haharapin ang mga hamon na darating. Sa kabilang banda, si Bia ay muling sumugod kay Prometheus. Sumigaw ang Diyosa, hindi ka na tumitigil sa mga kabaliwan mo, Prometheus. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa balak mo. Ang sigaw niyang ito ay nagbabaga ng determinasyon, puno ng puot. Subalit, ang malakas na suntok na buong lakas niyang pinakawalan ay agad na nasalo ni Prometheus, na para bang walang bigat ang puwersa nito. Sa isang iglap, ang matapang na Diyosa ng karahasan ay bigla na lang napasigaw sa sakit. Namilipit si Bia, halos hindi makapaniwala sa matinding kirot na tila sumasakop sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang walang hanggang sakit na pinalasap noon kay Prometheus, isang karanasang higit pa sa kahit anong parusa na kanyang nalasap. Napatanong si Bia, ano itong grabing sakit na nararamdaman ko? Sinagot siya ni Prometheus nang may malamig na tinig, ang mga tanikalang ito ay hindi ordinaryo. Espesyal ang mga ito. Sino mang mapaloob dito ay makakaranas ng sakit na daang ulit na mas matindi kaysa karaniwang sakit na alam mo. Napasigaw si Bia, imposible. Hindi ito maaaring totoo. Nagpatuloy siya, paano mo natagalan ang ganitong klaseng paghihirap sa loob ng napakahabang panahon? Walang sino man ang makakayanan ito. Ngunit bago pa siya tuluyang makahuma, sinubukan niya muling umatake ng isa pang suntok na puno ng galit at takot. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Prometheus. Sa isang napakabilis at napakalakas na galaw, tinamaan niya ng matinding headbutt si Bia, at ang Diyosa ng karahasan ay tuluyang nag-api. Hindi nagtagal, unti-unting naging abo ang katawan ni Bia, animoy binura ng kapalaran ang kanyang pag-iral. Ayon sa tagapagsalaysay, ang sinumang karaniwang Diyos ay matagal nang nawalan ng bait at tiwala sa sarili sa ganitong uri ng sakit na ipinataw kay Prometheus. Ngunit nagtiis si Prometheus hindi dahil lamang sa lakas ng isang Titan, kundi dahil sa kanyang di matatawarang tibay ng isipan, isang determinasyong lampas sa kakayahan ng mga Diyos. Balik sa kasalukuyan. Sa gitna ng matinding labanan sa Round 7 ng Apocalypse, isang nakakamanghang eksena ang naganap. Unti-unting bumabangon si Sun Wukong, na kayanan ang malaimpaktong sakit na iniukit ni Prometheus sa kanyang katawan. Bagaman taglay ni Sun Wukong ang isang pambihirang katatagan, tila ba pinapanday siya ng kapalaran para sa mas matindi pang pagsubok. Muling nagsalita si Prometheus, hindi pa ako tapos, Sun Wukong. Ang aking mga kasalanan ay hindi ko pa ganap na nababayaran, ni sa anumang paraan. Ngunit ngayon, ay padadama ko sa iyo ang sakit at paghihirap na tiniis ko sa loob ng napakahabang panahon. Mararanasan mo ang kirot na ito, kahit abutin pa ng libu-libong taon ang ating laban, hanggang sa ikaw ay sumuko. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa dilim ng gabi, nagtipon ng mga bayani, kakampi ng liwanag laban sa ilalim ng unti-unting pagbagsak. Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso natin ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi ba kahit anong mangyari